habang nagtitimpla ng juice at ng snack, itong si yung si Barbie at di ba? Nagkwekwentuhan si Madir at si Dave. Di ba? Imagine that kilig overload. Ako, kung kayo nga kinikilig, what more ako pa nagkwekwento dito, di ba? Tita Rina Maaliw, shout out, walang sound. Ayan. Baka sa volume mo, Tita Rina. Ayan. Oo. Ngayon lang ako nahook sa lab team. Because of Barda. Politics ang peg ko. Ayan, sabi ni Mama Greenvilles, ayan, 29. Even though ako po, no, nagpa-politics din ako from my other side, no, sa channel ko do sa Birador Pikwa ko. That's why I create this channel for issues and for the lab team. Okay, and for other issues, showbiz issues and updates. Ayan, mga updates po natin. Okay, since andito tayo sa Barda, Barda ang ina-update natin, 'di ba? And wala namang masama, 'di ba, mga kabarda? Wala namang masama, nakiligin tayo, 'di ba? Alam nyo ba, most of mga supporter ng Barda, maniwala kayo sa hindi po mga kabataan. True po. Hindi po mga kabataan. Mostly po ng ng Barda nation ay mga OFW and may mga edad na. Alam nyo kung bakit? Some of you, I know, some of the viewers are lonely. Lonely, 'di ba? At nakaramdam ng pighati sa puso, 'di ba? Totoo 'yan. That's why they looking for tawag dito, feelings na bago ulit sa kanila, 'di ba? Yung stress gusto na nilang kalimutan, yung breakdown gusto na nilang 'di ba? Kalimutan, 'di ba? Gusto nila mapalitan, masuklian ng pagmamahalan, which is yun yung nakita nila sa Barda, 'di ba? Especially they are young, 'di ba? Young generation na nagpapakita ng it's a good intention sa bawat isa, 'di ba? And alam naman natin, 'di ba, mga kabarda, na hindi biro yung pinagdaanan ni Barbie. Okay? Hi, ayan, Mama Maria Teresa, sabi, Miss Mary Vlogs, hello po, sabi ni Ma'am D. Oo. Sana si David na talagang dawan ni Barbie. Ika nga, road to forever na. Why not, di ba? Coconut, Mama Maria Teresa, di ba? I'm sure lahat tayo rito, di ba? Yan ang gusto. Di ba? Yung road to forever na. Kasi, alam nyo, no, mga kabarda, even po ang, even ang GMA executive, bet na bet po nila ang Barda. Not just for lab team, okay? Bet na bet nila because of their spark. Okay? Yung spark nila sa isa't isa. Yung spark nila sa isa't isa, nakita po ng GMA yun. That's why, 'di ba? Bet na bet nila itong dalawa na ito na magkatuluyan. Sa edad ng Barda, seryoso na yan. Correct po, oo. Even though, naando sila sa stage ng pagiging mapusok, di ba? It's normal It's normal kasi napagdaanan din natin siya. Correct? Correct me if I'm wrong. Diba, napagdaanan din po natin siya. Na in love tayo, naging mapusok tayo. Kasi when you are in love, okay?
ano ka 'di ba? May mga decision making ka sa sarili mo na biglaan mo na lang maibubugso, 'di ba? Once na pagmahal mo ang isang tao, then go, 'di ba? Parang may ganun May ganun tayong feeling 'di ba? May nagre-react dito. May audience ako dito nagre-react. For the experience. For the experience daw. Oh. Hindi, 'di ba? Literally, yung edad ng Barda so far, naranasan natin yan even sa age natin that time, 'di ba? Kaya walang diyan masama. And they both are single, 'di ba? Single naman sila Bagay na bagay po talaga ang Barda. Ang blooming and fresh ni Barbie ngayon. Oo, nakita ko sa post niya sa IG account niya. Sabi ni Mama Roslyn, kahit before po, no? Before. Talagang stress. Talagang blooming na si Barbie sa mga niya. But even though may stress sa part ni Jack, 'di ba? Even though may stress, 'di ba, sa part ni Jack, nananatiling blooming si Barbie kasi kailangan niyang maging 'di ba, maging matatag. Oo. Kasi kahit na sabi mo marami na gustong tumikim kay Jack that time, 'di ba? Talagang grabe, nakaka-stress sa babae talaga yung gano'n. 'Di ba? Nakaka-stress talaga sa babae. Kaya mas maraming sumuporta kay Barbie just because majority ng ng supporter ni Barbie is mga babae. Hala. Oo, Barbie Jack ako, sabi ni Tita Rina Maaliw. Ayan. Sayang Tita Rina Maaliw. Actually, bet ko rin ng before ang Barbie and Jack. Ang Jack B, 'di ba? Ang Jack B is one of a kind, ika nga. But alam natin sa totoong buhay, meron talagang mga nangyayari. Kasi yung mga pangyayari na tukso, okay, tukso yan okay. Imagine nilunok ni Barbie yun. It's a choice. Choice ni choice. True, totoo yan, di ba? Choice ni, tama yung sinabi ni Mrs. Choice mo yun nasaktan yung isang babae ng paulit-ulit, di ba? Then, wala siya. Dumating sa point na, 'di ba, nag-let go na lang tong si girl, 'di ba? Yung freedom mo bilang isang lalaki, binigay na sa iyo, 'di ba? Choice mo 'yan na choice mo 'yan na libangin yung sarili mo sa iba dahil dahilan mo busy yung girl. Tad ng project si girl. Siguro hindi naman kasalanan nito ni girl. Sabi nga, 'di ba? Hindi kasalanan ni Barbie yung mga pangyayari. Choice mo 'yun That's why you become partner because, 'di ba? Alam mo parehas kayong artist and you both know as a partner na you have to support each other. Tama ba? 'Di ba? You have to support each other kasi parehas naman kayo ng larangan ng trabaho 'di ba? You have to support her, you have to support him, 'di ba? Kahit nga ito nakarating sa akin trivia noon. Okay? Nakarating sa akin Marites. Na dumating nga sa point na ayaw niyang ipag-Viva Max. Ayaw niyang ipag-Viva Max talaga si Jack. But Jack still Barbie still choose to support Jack in his career, 'di ba? Pero bakit itong love nung ni-love team itong si tawag dito Barbie kay David, bakit hindi mo kayang suportahan? And that is valid reason, 'di ba? O nga naman, bakit hindi mo kayang suportahan yung girlfriend mo, 'di ba? Doon sa career path niya. Parehas lang naman kayo ng career path. Di true pala ang chika dati na si David ayan palaging nakatambay sa tent.
Ni Barbie. Opo, oo, Barbie na di naman dati niyang ginagawa. 'Di ba sabi ni David sa interview, di naman siya umuuwi pag break. Correct po, oo. Ang dahilan niya mahal ang gas. Alam niyo po, no, mga kabarda, isa po yan sa mga talagang makikita niyong dahilan kung bakit si David is hook na hook dito kay Barbie. Dahil nga po, kaya unang-una, si Barbie kasi direct to the point siya. And some of guys, mas gusto po nila yung direct to the point pag nagsalita. Hindi po mag-aantay or hindi po pupunta si David doon, hindi siya mag-aantay if hindi rin gusto ni Barbie. Kasi alam ko ano ni Barbie eh. Dahil nakakatrabaho ko po siya nung kabataan pa lang niya. Kabataan pa niya. So, alam ko kung the way siya magsalita. Oo, wala pa nga siyang actually hindi pa sila ni Jack Roberto noon. Alam ko na ugali ni Barbie. Oo. Alam ko na. Laman na yan ng ng trabaho namin before. So, alam ko na pag nagsalita siya, dati nga pag nagtatanong sa akin yan si Barbie, even yung mga anak nila, sila Cassie, sila lahat yung mga anak nila Carmina and sila Cassie, sila ang Kambal, anak din nila Agamulak. Nakatrabaho ko yan ng mga maliliit pa lang sila. So pag nagtatanong itong mga batang generation na to, straight to the point talaga. Direct to the point. Kumbaga pinupunto. That's why itong si Barbie, pwede niyan sabihin kay pwede niyan sabihin kay pangalan nito, kay David na ay wag ka na mag-antay. Ay wag mo na akong antayin sa tent. Ay go ahead ka na. Ganun kasi magsalita yun si Barbie. Sa mga hindi po nakakalam ng ugali ni Barbie, no. Direct po para siyang next Marian Rivera siya ng ng GMA artist. Okay? Siya yung next prime time queen. Okay, ng kaya siya pinapahalagan din ng GMA artist. And nakita nila yung personality ni Barbie na pagka hindi niya gusto ang isang tao, hindi kanya paaasahin. Hindi kanya paaasahin, hindi kanya paghihintayin sa wala. That's why kahit na nag-aantay si David sa kanya sa tent, 'di ba? Or tumatambay si David sa loob ng tent ni Barbie. Tinatambayan niya si Barbie. Ine-enjoy ni Barbie. Enjoy niya yung company ni David. Oo. Legit yan. Prangka po si Barbie. Correct po. Bata pa lang siya, prangka na siya. I know her. Since nagti-TV commercial pa lang si Barbie nung bata siya, hindi pa siya totally sikat. Oo, ganyan na po sila. Ganyan na po siya matalino na bata. Correct. Hindi naman po niya ma-achieve yung ganyang estado niya sa career path niya. Okay? Sa career journey ni Barbie, hindi niya po mararating yung ganyang estado ng kanyang career kung hindi po siya mabait at matalino. Okay? May mga lang talaga. May mga misinterpret lang ng ugali ni Barbie talaga. Sinasabi maldita, ganito, ganyan. Kung maldita si Barbie, 'di ba? It's very natural thing sa bilang isang personalidad, tao 'yan 'di ba? It's natural thing na meron tayong makikitang negative sa isang tao. Hindi naman always positive 'yan, 'di ba? They are human being, 'di ba? Napapagod. Syempre ikaw pagod ka na, 'di ba? Dire-diretso yung schedule mo. Ikaw rin na bilang isang makeup artist, bilang isang katrabaho, you have to understand well din, 'di ba? Kaya 'di ba maraming lumabas na rumors noon before
nung parang hinuhusgan si Barbie na na yun nga maldita ganito ganyan, but 'di ba pinroof niya sa mga tao na she deserve this, she deserve respect. 'Di ba, napahiya sila noon time na nakita nila na nagtiis pala si Barbie in that 7 years of 7 years of 'di ba 7 years of relationship, 'di ba. Ayan, kikay kasi siya kung tingin ko sa kanya. Ayan, Maricel Soriano and Manilyn Reynes. Correct, Tita Rina Maaliw. Oo, di ba? Like Maricel Soriano, di ba? Kalog, di ba? Kalog na di ba? Kuwela, di ba? Hello po, Ma'am D. After po ng live nyo, dito naman ko kay Sir Piqua. Salamat po, Mama Roslyn, di ba? Kaya nakakatuwa na nakikita nating masaya si Barbie ngayon. She deserved that, di ba? Deserve naman talaga niya yun, di ba, Mami? Ikaw, anong opinion mo doon? Doon sa, sa panliligaw ngayon ni Davis. Everyone's deserve happiness, diba? True. Choice nilang maging masaya, diba? And I'm so happy. Kaya yung iba, wag nang mabarda sa barda. Ayan, narinig nyo si Mrs. Kaya yung iba, wag na mabarda sa barda. Because barda is real, diba? Barda is hot trend right now, diba? Although yan, 'di ba? Mawala man sa trending topic ang barda, still 'di ba? Barda 'yan sa off cam and on cam. Okay? Legit 'yan, barda 'yan. Wag na kayo mag-barda sa barda. Oo, sabi nga ni Ivana, mabait siya. 'Di ba, Miss Sunset? Kaya ako naniniwala ako na itong si David, okay? Si David naniniwala ako gagawin niya lahat i-pursue yung magulang ni Barbie na magustuhan siya, 'di ba? And doon sa ayon po sa ating source and bet niya si yung kabaklaan resources natin. Is yan? Is po yan? May process po yan. Okay? Syempre, napamahal na rin naman ang parents. Pero syempre sa ginawa ni Jack, 'di ba? Is hindi po siya healthy sa magulang ni Barbie. Oo, kahit ako magulang ako, sasabihin ko deserve ng anak kong better person, 'di ba? Better respect, 'di ba? Magbibamax ka. Basher ka. May basher ni Jack dito, magbibamax. Hindi ako basher ni Jack. Hindi ka basher. Because you are my Jack. Jack. 'Di ba? Kaya both David and Barbie are family-oriented. Goal-oriented, but they are opposite, attracted to each other. Because David is introvert and Barbie bubbly. Correct po, Mama, 'di ba? Julissa. Same smart at responsible. Sir, sabi ni Ma'am D. Sir Piqua, may isa pa po nanliligaw kay Barbie. May karibal po si David. Ay, wag po nyo pong intindihin yan. Yun na isa nanliligaw kay Barbie. Even iba po si iba po ang estado ni David. Remember, mas lamang si David. Alam niyo kung bakit mas lamang si David natin? Mga kabarda? Dahil siya po ang kasama araw-araw. Hindi pwede lumabas si Barbie na mga kabarda sa television or sa nang walang comply ang GMA artist.
Okay? Kasi barda na po yan eh. The chemistry of barda is phenomenal, 'di ba? Talagang pinagkakaguluhan, 'di ba? At iba ang impact ng barda. Okay? So talaga, even may mga na naliligaw, wag po kayong mabahala. Wag po kayong mabahala. Lamang na lamang ang David natin. Kumbaga sa sabong, liyamadong-liyamado, palong-palo. Liyamadong-liyamado po. Kumbaga hindi makakaisa ang kalaban. Hindi makakaisa. Sana lang din tanggap ng family ni David si Barbie. Ay, alam nyo po Mama Maria Teresa, eto ang ko po dyan, no? Explanation po natin dyan. Eto na lang po yung i-analyze nating mabuti. If hindi boto ang pamilya ni David, bakit hahayaan ng pamilya ni David na pumunta si David or magregalo araw-araw, 'di ba? Kay Barbie, magpadala ng mga kung ano-ano, bouquet, foods, and anything, 'di ba? Kung hindi boto ang pamilya ni David, 'di ba? Botong-boto po ang pamilya ni David, 'di ba? Syempre, unang-una sa lahat, 'di ba? Wala naman silang nakitang hindi maganda kay Barbie para hindi sila maging boto kay Barbie. Oo, although sabihin natin na galing sa relasyon itong siguro naandun sa instances na sinasabihan din si David ng pamilya niya na dahan-dahan lang, kakagaling lang yan sa breakup. Okay? 'Di ba? Dahan-dahan lang, maging lalaking Pilipino ka, 'di ba? Oo, may healing process 'yan kasi, 'di ba? So, nandoon pa din sa tanggapin natin sa hindi, may healing process pa 'yan. Ang pangit naman kung I'm sure sasabihin ni Barbie to kay David. Ang pangit naman David kung sasagutin agad kita na para bang ginagawa lang kitang rebound. Ang hirap po nun cover up dun sa pain na nararamdaman ko pa rin until now. Ang pangit po nun, di ba? So, syempre, mas maganda pagka pumasok ka sa another relationship, yung totally healed ka na, di ba? Totally transform ka na to another person. Di ba? Di ba? May point ka dyan. Ayan, thanks. Di ba? Alam nyo, tayo kumbaga flexible tayo pagdating sa love, 'di ba? Very flexible tayo diyan. Kaya natin mag-adjust if we feel hurt, kaya natin mag-adjust. If we feel excited sa taong minamahal natin, kaya rin natin mag-adjust, kaya natin magpakahinahon. Kasi ang nakikita ko so far doon sa mga pick-up lines ni David, no, na sinasabi niya kay Barbie is ang nakikita ko dito is parang ginagawa niyang way yon para, 'di ba, maibsan yung nararamdaman ni Barbie, 'di ba? It's a good way of intention, 'di ba? Na pasayahin mo yung isang tao na mahal mo, 'di ba? Na nagugustuhan mo, 'di ba? Kasi darating dun sa point na sasabihin na nila sa isa't isa na, ay, di ba, sobrang mahal na kita. Di ba? Hindi, kasi ang transform kasi niya na nakikita ko yung transform niyan, mga kabarda. Yung marirealize na lang nila in the end of the day na, ay, tayo na pala, ay, mahal na pala natin ang isa't isa nang hindi natin namamalayan, 'di ba? May mga ganong instances 'di ba? Na yung feelings natin na i-adjust natin na parang nai-enjoy lang natin yung moment, 'di ba? Sabi ko na nga si Alden, ayan, nakabakod kay Catherine.
At si Paulo kay Kim. Of course, babakuran din yan si Barbie. O, sabi ni, ayan, Miss Sunset. Ayan, waiting ang Barda sa Road to Forever nila. Oo, David and Barbie. Sabi ni Ma'am Roslyn. Oo, di ba? Mas maganda pong natin isipin na, di ba, itong mga, anong ito, ating sinusuportahan ng mga batang ito is ma-enjoy muna nila yung moment. Kasi nag-enjoy naman tayo di ba? Let's enjoy also their moments. Di ba? To each other. Kumbaga, wag tayong maging wag natin i-force sila, di ba? Wag natin i-force yung nararamdaman nila. Ay, sagutin mo na. No, no, no. No? I-enjoy lang natin yung moment na sila ay naandun pa sa kiligan moments. 'Di ba? Enjoyin natin yung nila, company nila both side na kung ano yung ginagawa nila to each other para mapasaya yung bawat kampo, 'di ba? Mas masarap 'yun. And then magugulat na lang tayo na oy, may official announcement na 'di ba? Sabi ko na kaya ganun yung tinginan, ganun yung loving nila, ganun yung lumalabas off cam, ganun yung mga lumalabas na balita. It's true, di ba? Sabi nga sa akin ng source natin, no, mga kabarda, ikaw naman, para ka namang hindi galing sa showbiz. Ang showbiz po kasi, for example, lalo na may gagawing mga endorsement, movie, teleserye, di ba? Etong Barda. So, supposed to be, kailangan talaga, hindi muna nila ipaalam kung ano yung no? Kaya nga sabi ko nga, pag naglabas tayo dito ng mga, pagiging, yan? Ayan, tawag doon namin. Yung inilabas mo, nang hindi pa nila nailalabas. Ano yan? Leak. Oo. Yung, kumbaga, pag nag-leak tayo ng mga information na invade natin, okay, yung plano ng magkabilang kampo is ang pangit, di ba? Nagmumukha tayong pasikat, di ba? So, enjoyin na lang po natin muna. At least, importante alam natin na, di ba, may ligawan na nangyayari. Alam natin na merong bakuran na nangyayari. Alam natin na may suyuan na nangyayari. Di ba? Let's enjoy that moment. Di ba? Yun yung magandang rito. Senaryo na kailangan nating anuhin. Di ba? Pagtuunan ng pansin. Di po ba? Since 2016, nakaabang na si David kay Barbie. Panahon pa ng meant to be, sabi ni Maria Teresa. So may nagaganap na palang hatid sundo sa ang Barda. Correct po. Kasi part of part ng panunuyo. Okay, part ng ligawan yun even me, ako, for example, 'di ba? Even me, pag lalaki, talagang kunwari katrabaho mo tong nililigawan mo, 'di ba? Natural 'yan na babakuran mo 'yan dahil gusto mo siya. Ayaw mo nang may manligaw sa kanya, pero syempre hindi pa naman ikaw ang sinasagot. So nasa girl na 'yon. 'Di ba? Pero syempre, ikaw bilang isang tao, bilang isang lalaki na liligaw ka, natural na ihatid sundo mo yung babae, 'di ba? For safetyness ng yan 'di ba? Ng babaeng nililigawan mo. Pinupurso mo siya 'di ba? Ngayon lang natupad ang pangarap ni David almost 8 years. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Maria Teresa. Sir Piqua, January 8, nag-post si David na nagja-jogging at may caption, date tayo here. At the same time, nag-post si Barbie sa FB na kumakain sa Noms Cafe malapit sa UP. O, di ba? Alam nyo bang malapit lang ako sa kanila?
Alam niyo ba malapit lang ako sa kanila? Oo, my goodness. Napakalapit ko sa kanila. Kaya imagine kung kung talagang i-spy tayo, kung mag-aano, kaya natin kaso syempre alam mo, para tayong stalker doon, di ba? Mamaya may report pa tayo, may stalker dito, di ba? Oo, kaya po kumbaga syempre privacy na nila 'yon, moment na nila 'yon, 'di ba? Na hindi na natin kailangan pang alamin pa, that's too private, 'di ba? Na mag-stalk ka doon, 'di ba? Oy, si Pikwa nang i-stalk na doon. Parang loko-loko, 'di. May mga source naman tayo sa likod ng camera, 'di ba? Nakakarinig naman sila ng chismax doon. Nakakarinig naman sila ng kwentuhan ng kasi si Barbie talaga sa totoong buhay po is non-stop po siya sa pakikipagkwentuhan, as in hobbies niya talaga. Kasi nga nung paglaki niya, na siya very active, bibo na talaga si Barbie. Sobrang bibo ni Barbie talaga. Bata pa lang siya. Talagang makikita mo na sa kanya yung pagiging bibo niya. Talagang hindi siya nawawalan ng tanong, hindi siya nawawalan ng connection sa mga katrabaho niya. Makulit, kalug, as in lahat. Kaya nakakaaliw si Barbie. And abangan nyo, 'di ba? Malay nyo, meron tayong lumabas na video na mismong event naandun kami ni Mrs., 'di ba? O abangan nyo 'yan kasi gumagawa ako ng paraan para paano tayo makakalusot sa isang exclusive event na makakapag-bypass tayo. Gumagawa ako ng way, okay, para makapag-bypass tayo. Pero para at least, 'di ba, meron tayong mga awag dito, may bibigay sa inyong eksaktong update, 'di ba? Kaya ako natutuwa ako sa Barda kasi ang lakas niya in love, 'di ba? It's nice to be in love, 'di ba? Masarap ma-in love. Aminin natin sa hindi, 'di ba? Masarap kiligin, 'di ba? Kaya abang-abang na lang. Ay maganda nga meron tayong rito Meron tayo talagang meron talaga tayong yung ang gagawin ko kasi, Ma'am D, gusto kong magpresenta as admin, one of the admin sa Barda. So nag-iisip ako kung paano ako makaka-connect doon sa loob. 'Yun yung pinaprocess ko ngayon, Ma'am D. Para at least kung gusto natin magpa-event, gusto nating 'di ba? Yung mapasaya, 'di ba? Yung dalawa, 'di ba? So, pwede tayong 'di ba, makipag-usap doon sa handler niya, 'di ba? Yan yung inaalam ko ngayon. Yan yung aalamin ko yung proseso kung paano. Iba po kasi ang charisma. Correct po, 'di ba? Iba charisma ng Barda. Ako ko rin ng bet ko din ng Kimpaw sa totoo lang. Bet ko din ng Kimpaw. Pero mas ko dito sa Barda kasi ang Barda is basta ang hirap ipaliwanag no. Nakakaano siya ma-attach ka talaga dun sa Barda. 'Di ba? Ma-attach ka. Ayos 'yan. Ayan, nakakabata, sabi ni Ma'am D. Yeah. Kasi nga yung iba nga, 'di ba? Tulad niya may JM Fiang, 'di ba? May JM Fiang. Nag-trending din ng JM Fiang. Ang daming trending na love team ngayon. Sobra mamimili ka na lang kung sino susuportahan mo. But we chose Barda, 'di ba? Kasi iba ang chemistry ng Barda. Iba. At true to life kasi siya Nangyayari siya not just for the fans, not just for supporter, 'di ba? Unlike sa JM Piang. Ang JM Piang kasi just for entertainment
just for entertainment purposes. Ang Kim Pao, ayan, medyo totoo yan. Totoo yan, Kim Pao na yan. Talaga may nangyayari behind the camera dyan. And they are adult enough. They are, matured enough, di ba? Para dyan sa mga bagay na gusto nilang gawin sa buhay nila, di ba? Etong, nakaka-excite kasi itong, kung anong magiging ending ng Barda. Di ba? Ito yung magandang subaybayan kasi naandun pa nga lang sa healing process si Barbie, di ba? Kaya ang sarap i-mesmerize nung panunuyo, yung pagpapasayang ginagawa ni David na it's a good example, 'di ba? Sa mga kabataan ngayon, 'di ba? It's a good example na once na nalaman mo lang single sunggab ka agad, no. Kumbaga hindi 'yun ang pinapakita ni David dito. Ang pinapakita ni David dito, you have to respect her rin, 'di ba? Her feelings, 'di ba? Paghirapan mo muna, 'di ba? As a guy, kailangan mo ipakita sa mga supporters mo, mga sumusuporta sa iyo, especially sa new generation na hindi sunggab lang ng sunggab. You have to 'di ba? Oo. You have to pursue your goal na mapasayo yung tao na yun. At gawin mo lahat, 'di ba? Na not easy as you want, 'di ba? Hindi ganoon 'yon. Okay yan, sir, ang plan mo na create ng group na may connection sa management ng Barda. Oo. Yes po. At yan po yung ko. Yan yung goal namin ni Mrs. for Barda. Kasi si Mrs. Fangirling din to fangirling din to. So talaga siya, mahilig siya sa mga show business, ayan, mahilig siya sa mga chika-chika. Kaya most of the time talaga si Mrs. din na nag-update sa akin, uy, ito yung latest, ganun. 'Di ba? Yung ending ang inaabangan. 'Di ba, Ma'am D? Ang sarap kaya yung meron kang inaabangan. Kasi ang ibang love team kasi, alam ko na scripted sila. Alam ko na unlike dito sa Barda na meron silang script on cam, 'di ba? Pero sa back off cam, alam ko sa sarili ko dahil ayon mismo sa mga kaibigan ko sa likod ng camera na merong nagaganap between both of them, 'di ba? Na exciting part na, 'di ba? 'Yun yung inaabangan. Push nyo po na maging admin ng Barda, Sir Pikwa. Go for it po. Ayan, sabi ni Ma'am Roslyn. At if ever po na talagang si Mrs. yung ko diyan. Si Mrs. po yung, kumbaga ako yung magko-content, si Mrs. yung mag-a-update sa mga GC. Siya yung pinakang flow nung natin dito sa Barda, 'di ba? Kasi yun yung gagawin ko so far na makakonekta sa Barda. Hayaan nyo, mangyayari yan, guys. Mangyayari po yan, mga kabarda. At 'di ba? Malay nyo, 'di ba? Magulat na lang kayo. Ay, kausap na natin, 'di ba? May mga ganong instances na mapagbigyan tayo, 'di ba? May mga ganong instances ako sa dami na rin ng sinuportang kong love team. Alos lahat naman nakakausap ko. May mga social media influencer na love team na nakakausap ko, 'di ba? Ito na lang Barda ang gusto kong kumbaga malaman kung saan yung tamang daan. Kailangan yung tamang daan yung hanapin natin para maging legit. Kasi once na hindi tayo naging legit, kolorum tayo nun. Kolorum supporter tawag sa atin doon, di ba? So kailangan natin maging legit supporter, di ba? Mabati tayo or may tayo, di ba? Ang sarap kaya pakiramdam nun. Yung mabati ka na naandyan, every time naandyan ka. And of course, kaming mag-asawa, may motor naman ako
na pwede kong i-drive. For example, nasa Marikina shooting sila, pwede kong pumunta, pwede kami pumunta, nasa Makati sila, nasa QC sila, o kung sa lupalop ng, di ba? Makakapunta kami, di ba? O pag may update, or lahat ng admin ng Barda, o admin ng QC, o ayan, dito tayo, di ba? May mga ganon. O, talagang love ni David si Barbie. O, sinabayan niya pagiging single ni Barbie. Correct, di ba? Ang tanong, kaya sino ang naunang naging single sa kanila? Ayan. Ma'am Maria Teresa. Ang alam ko po, una naging single sa kanila is si David. Kasi yung may instances pa po na cool off lang si cool off, then magiging okay, cool off, okay, cool off, okay. Okay? May napag-usapan po kami ng kaibigan ko, friendship ko, na talaga naging on-off ang ang Jack B. Dahil nga sa mga issue. Alam ko, ang sabi sa akin is naging unang single diyan, itong si David. Siya ang una naging single. Kaya masaya ako na na nakakapagbahagi tayo ng 'di ba, mga legit information. So sana lang dumami yung subscriber natin dito, mga kabarda. Kasi bago pa lang po 'tong channel ko. So hindi pa siya totally recommended ni YouTube. Okay? Kasi ilan pa lang yung subscriber ko, like 52, 54 ata, no? Ang subscriber ko. So kailangan pang, kasi bago lang ito. Unlike doon sa Birador Pikwa ko, pampolitics po kasi yun. So nakapokus po yun sa politics. Dito, kasi dating Love Team channel din yun eh. Dating mga defending, okay? Mga nagde-defend ako sa mga Love Team, sa mga sinusuportahan ko. Ayan. So ngayon, nag-switch ako into politics doon sa channel ko. So ngayon, gumawa ako ng ibang channel para mabigyan ko rin ng pansin yung sinusuportahan kong mga Love Team. Okay? At the same time, makapagbigay tayo ng information. Diba? So ayun, mga kabarda, maraming salamat. No? 1 hour na tayo and ang dami ng puyat. 12:30 na rin. No? Ayan, mag-aalauna na. So magkita-kita na lang tayo bukas. Ayan, Ma'am D, ipasa ko sa iyo yung bagong chismis natin. Okay, bagong itatopic natin, no? So ikaw nang bahala, Ma'am D. Ang Barda, ang end game, kaya ang Barda talaga para sa isa't isa. Ayan, sabi ni Ma'am Roslyn Angeles. Ayan. Kaya ako masaya ako na meron akong mga bagong kakilala, mga bagong dito sa aking bagong channel, of course, 'di ba? Kasi marami tayong sinusuportahan eh, 'di ba? Marami tayong naging kaibigan. Ang sarap kaya yung marami kang nami-meet, 'di ba? Sa isang fandom na masaya lang yung walang toxicity, walang, 'di ba? Walang negativity, 'di ba? Kaya dito lang, masaya tayo dito sa Barda. Happy tayo na nalaman natin kung ano yung ginagawa ng both side, di ba? Para sa isa't isa. Mapasaya nila yung isa't isa. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ayan, nice meeting you, Sir Pikwa. Ayan, through your channel and Madam D. Yes. Kaya nung nalaman ko, nung nakita ko, ito yung kwento niyan eh. Nung nakita ko na si Ma'am D, sinusubaybayan ko na si Ma'am D. Kasi ako, meron na akong balita sa dapat i-content ko na way back before pa, ang Barda. Siguro like nung November pa lang. Noong nabalitaan ko na ayun nga, naghiwalay na, officially wala na sila noong November. Is gusto ko na siyang i-content. Gusto ko na talaga siyang i-content. Kaya nung nakita ko si Ma'am D, ay okay to si Ma'am D. Sabi ko, buti na lang na i-content ni Ma'am D, sabi ko. So, tinignan ko, sinubaybayan ko si Ma'am D, di ba? Nag-shoutout ako ron na although busy ako sa ibang
ginagawa ko. So ngayon, nung nakita ko na di ba? Active yung community, active yung di ba? Ang supporter ng marami nagmamahal pala talaga sa Barda, di ba? Ayun, naisipan ko na okay, sige, gagawa ko ng bago kong channel kasi ang pangit naman kung puro issue dun sa channel ko tapos sasamahan ko ng di ba? Kumbaga dun yung issue, dito is gusto ko yung mga tweetams lang, di ba? Good night sa lahat po. Ayan, maraming salamat. Ayan, Ma'am D, thank you so much. Ayan. Yeah, thank you so much po, Ma'am D. God bless po sa inyong lahat, sa ating mga bagong subscriber. Ayan, maraming salamat po. Sharer, ayan. Paki-share po sa inyong IG. Paki-share po itong link na ito para po dumami tayo rito, no? Paki-share po sa IG nyo itong link na to. Share nyo po sa Facebook, okay, sa TikTok, okay? Kaya maraming salamat po. Para naman na mabigyan natin yung ibang umaasa na akala na outdated ika nga. Hindi updated sa nangyayari. Okay? Maraming salamat po at paalam po sa inyong lahat. Good night po mga kabarda and love lang. I know nakangiti kayong matutulog ngayon. Have a good night everyone. Sorry na puyat kayo. Ayan, bye-bye po. I love you all.